Dito nagsisimula ang kwento sa taong 3D992 ng Real Dev LM. Isang batang elf na nagngangalang Pipi ang palihim na nagtago sa loob ng isang cargo shipment papasok ng lungsod, umaasang doon niya matatagpuan ang mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit hindi niya alam na ang mismong lungsod na pinapangarap niya ay nasa masamang kalagayan. Hindi nagtagal, napasama si Pipi sa gitna ng isang marahas na purge at muntik nang mapahamak kung hindi lang siya nasagip ng kanyang half-brother na si Kierenzel. Bago pa makagawa ng padalos-dalos na hakbang si Kierenzel, dumating si Wide at siya naman ang umayos sa sitwasyon, kahit kinailangan pa niyang suhulan ng isang tiwaling monghe para mailigtas ang dalawang bata. Kinagabihan, pinagalitan ni Kierenzel si Pipi dahil nasira ang plano nitong tumakas ng palihim palabas ng lungsod. Hindi rin pinalampas ni Wide ang magkapatid at sinermonan sila dahil sa sablay nilang pagtatangka na tumakas, kung saan si Kierenzel ang nakakuha ng mas maraming sisi, bagay na ikinainis niya lalo na nang tawagin siyang Little Hero. Sa kabila ng lahat, desidido pa rin si Pipi na umalis ng lungsod, lalo na't wala na siyang natitira roon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang inihagis ni Kierenzel ang kanyang kapatid sa daluyan ng tubig nang mapansin niyang may 13 sundalo na papalapit sa kanila. Nagulat si Wide ngunit tama ang hinala ni Kierenzel. May mga sundalong darating upang hulihin sila maliban na lamang kung magbibigay sila ng tinatawag na virtue na malinaw namang isang uri ng suhol. Nang tumanggi silang makipagtulungan, agad silang inatake ng mga gwardya ngunit nagulat ang mga ito nang makitang marunong ding lumaban ang kanilang target. Lalong namangha si Wide sa ipinakitang lakas ni Kierenzel habang isa-isa nitong pinabagsak ang mga kalaban. Bago pa makapagtanong si Wide tungkol sa tunay na pagkakakilanlan at pinagmula ni Kierenzel, biglang umahon si Pipi mula sa tubig at nalaman niyang pumayag si Wide na ipuslit silang magkapatid palabas ng lungsod. Sa pamamagitan ng maliit na bangka, dinala sila ni Wide sa ilalim ng mga fortification ng syudad na ngayon ay nagsisilbing tirahan ng mga palaboy. Doon, hindi napigilan ni Kierenzel na mag-enjoy sa isang maayos na pagkain habang napapansin ng mga tao ang karumihan nilang magkapatid. Samantala, nagawa ni Wide na kumbinsihin ng leader ng mga smuggler na si Altia na bigyan ng diskwento ang dalawang bata upang mailabas sila ng lungsod. Ngunit nang makaharap ni Altia si Kierenzel, hindi naging maayos ang usapan dahil hindi siya agad pumayag makipagtulungan hanggang sa banggitin ni Altia na hindi niya maabyutan ng 7 heroes sa labas ng lungsod kung magtatagal pa siya roon. Samantala, nagtipon ng mga gwardya sa ina tinutuluyan ni Kierenzel, nakarating doon dahil sa isang maliit na impormanteng nagsumbong kay Altia. Sinubukan man niyang itanggi na isa siyang smuggler, hindi siya pinaniwalaan. Gaya ng inaasahan sa mga tiwaling tao, pinatahimik ng mga monghe ang impormante matapos siyang gamitin. Pagkatapos nito, inatake nila ang mga inosenteng sibilyan sa loob ng inn, kabilang si Pipi. Ngunit bago pa siya tuluyang mapahamak, dumating si Kierenzel at sa isang iglap ay pinabagsak ang maraming kalaban. Habang lalong nabibigo ang monghe, ipinakilala niya ang sarili bilang isa sa 7 heroes at idineklara na isang mabigat na krimen ang sumuway sa kanya. Habang tinitiyak ni Kierenzel na ligtas ang kanyang kapatid, tumakas ang monghe sa takot na maparusahan ang kanyang nakatataas kapag nalaman na nolipol ang kanyang hukbo ng isang bata. Bilang huling hakbang, nagdeklara siya ng martial law sa buong lungsod upang masigurong hindi makakatakas ang magkapatid. Malaki ang ibinayad ng matabang monghe para makakuha ng napakalaking kapangyarihan mula sa isang nilalang na nagngangalang Rangzats. Samantala, sinubukan ni Altia na kumbinsihin si Kierenzel na huwag munang umalis ng lungsod dahil mas humigpit na ang seguridad, pero hindi siya nito pinakinggan. Kaya nagdesisyon si Altia na idaan silang magkapatid sa isang lihim na lagusan na hindi alam ng simbahan ng lungsod. Kahit hindi nagustuhan ni Kierenzel ang baho sa daanan, iginiit ni Altia na iyon lang ang tanging paraan para maabyutan nila ang susunod na barko. Hindi gaanong naging problema ang mga unang goblin na sumalubong sa kanila, pero nang dumating ang isang napakalaking halimaw, naparalisa sa takot si Altia kaya napilitan si Wide na sumalo para iligtas siya. Kusang sumugod si Kierenzel sa halimaw at nakapagdulot siya ng matinding pinsala rito, bagay na nagbigay ng pag-asa kay Altia. Ngunit agad ding nawala ang pag-asang iyon ng pabagsakin ng halimaw si Kierenzel, dahilan para tuluyang manghina si Altia. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang magising si Pipi at malamang napatay na ang kanyang kapatid. Sa gitna ng kaguluhan, kumilos si Wide at sinabing hindi siya galit kay Altia kundi labis na nadismaya dahil agad itong sumuko. Sinubukan niyang labanan ng halimaw pero sa isang atake lang ay nawalan din siya ng laban. Habang malapit nang tapusin ng halimaw sina Altia at Pipi, biglang sumulpot si Kierenzel na ikinagulat ng lahat maliban sa kanyang kapatid at kay Altia, dahil hindi lang siya buhay, napabagsak pa niya ang halimaw sa isang hagis ng espada. Ngunit hindi nila inaasahan na may kasunod pang panganib. Sa huling sandali, napansin ni Kierenzel ang paparating na pag-atake mula kay Rangzats.
Siyempre, nakisawsaw muli ang matabang monghe bilang tagasunod ni Rangzats at ng mahiwagang espada nito. Nahirapan sina Pipi at Kerenzel laban sa kapangyarihang nagmumula sa espada, lalo na nang mabunyag na si Rangzats ay dati ring kabilang sa lahi ni Kerenzel bago sumapi sa kulto ng monghe. Nang marinig yun, nagalit si Althea sa pagtataksil ni Rangzats at tumanggi siyang sundan ang yapak ng monghe kahit inalok siya ng awa kapalit ng pagsapi. Dahil dito, inatake ni Rangzats ang mga smuggler, ngunit ikinagulat ng monghe nang maitaboy ni Kerenzel ang unang bugso ng atake. Gayunpaman, malubhang naapektuhan silang magkapatid sa mga tunog na nagmumula sa mahiwagang espada ni Rangzats. Dahil sa mga hiyaw na naririnig niya, napaluha si Kerenzel at sinabi ni Pipi na ang mga tunog na iyon ay sigaw ng isang elf na nakakulong sa espada. Habang tila pabor ang takbo ng laban sa matabang monghe, biglang umatras si Rangzats dahil tapos na raw ang kanyang trabaho. Ngunit iginiit ng monghe na muling atakihin si Kerenzel at pumayag pa siyang magbayad ng mas malaki para rito. Sa pagkakataong ito, hindi na tuluyang naitaboy ni Kerenzel ang atake at bumagsak siya sa kailaliman na tila ikasyam na antas ng impyerno, habang natabunan ng mga guho ang kanyang mga kasama at si Pipi. Nasaksihan ito ng monghe ng may kasiyahan, at pagkatapos nito ay umalis si Rangzats, bagaman nanatili siyang kumpiyansa na hindi pa ito ang huli nilang pagtatagpo ni Althea. Samantala, nailigtas ni White sina Althea at Pipi mula sa mga guho. Nagpasya si White na bumalik sa loob ng lungsod upang iligtas ang isa pa niyang kaibigan habang naniniwala siyang kakayanin ni Kerenzel ang kanyang kapalaran ng mag-isa. Totoo nga, maayos pa si Kerenzel. Pero muli niyang nakaharap ang parehong White Walker na monghe. Natuklasan ng monghe na kayang pagalingin ni Kerenzel ang kanyang mga sugat gamit ang liwanag ng buwan. Kaya nagplano siyang labanan ito sa isang lugar kung saan walang makikitang buwan kasama ang kanyang mga piling sundalo. Habang papalapit ang laban, biglang nagkaroon ng flashback si Kerenzel tungkol sa isang matandang nagngangalang Ergnek na minsang naglagay ng isang mahiwagang spell sa kanya bago tuluyang mawala. Hindi nagtagal, nakipaglaban siya sa mga elite troops ng monghe na mas mahirap talunin kaysa sa inaasahan niya. Inutusan ng monghe ang kanyang mga tauhan na pabagsakin si Kerenzel, ngunit laking gulat niya nang makalusot ito sa kanilang hanay at siya na mismo ang hinahabol. Sa sobrang pagkabigla, nadapa ang monghe sa lupa. Tuluyan nang nawasak ang huli niyang pag-asa nang makita niyang isa-isang nalipol ang kanyang mga elite troops dahil sa isang bitag na matagal nang nakahanda sa dungeon. Hindi niya inakala na kabisado ni Kerenzel ang lugar na iyon. Ang totoo, si Ergnek ang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa dungeon, pati na ang nasa likod ng mga pintuan sa likuran ng monghe, ang puno ni Street, Ergnek. Kahit alam niya yon, hindi maiwasan ni Kerenzel ang makaramdam ng galit at lungkot dahil ang sakripisyo ni Ergnek para protektahan ang lungsod ay nauwi lang sa pagiging isang attendant sa ilalim ng mga tiwaling pari. Habang papalapit siya sa dating guro, lalo siyang nilamon ng dalamhati. Ayon sa dalawang White Walker, si Ergnek, na tinatawag din nilang Ergart, ay dati ring isa sa 7 heroes ng lungsod. Noong isang ekspedisyon nila sa Forest of Death, nambush sila ng mga sundalo mula sa Kingdom of Wish. Ang mga nakaligtas ay nangakong hindi tatalikuran ng lupaing iyon at poprotektahan ito hanggang kamatayan. Noon, si Kerenzel na kilala bilang Eshit ay nagpasyang samahan si Ergnek. Kahit pinigilan siya ng mga kasama, iginiit niyang sasama siya sa kanyang guro at nangakong babalik kapag natapos ang misyon. Ngunit hindi na niya natupad ang pangakong iyon. Sa malayo, isang mangangalakal na ngayoy Grand Priest ang nasindak sa nasaksihang sakripisyo ni Ergnek. Bilang tugon, nagpatayo siya ng monasteryo sa paligid ng bangkay nito upang gawing banal na pook. Sa kasalukuyan, patuloy na kinausap ni Kerenzel ang walang buhay na katawan ng kanyang guro habang inaalala ang mga araw na magkasama sila ng kanilang mga kasamahan. Unti-unti napalitan ng galit ang kanyang lungkot nang maalala ang pagtataksil ng ilan sa kanila. Matapos magpaalam sa labi ng kanyang guro, itinutok ni Kerenzel ang kanyang espada sa puso ng templo. Inutusan ng High Priest ang mongheng si Rashbi na pigilan siya. Ngunit sa pagtatangka nitong makialam, siya pa mismo ang nakatulong kay Kerenzel na sirain ang mahiwagang barrier ng lungsod. Agad nagtago si Rashbi sa likod ng kanyang pinuno habang bumabagsak ang mga guho. Sa isang iglap, gumuho ang monasteryo at mga pader, at sinamantala ito ng napakaraming armadong mamamayan na agad nag-alsa at inangkin ang lungsod. Samantala, patuloy na binabalikan ni Kerenzel ang mga alaala tungkol sa tunay na dahilan ng sakripisyo niya sa isang bahagi ng monasteryo. Iniwan ni Kerenzel ang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang misyon kasama ang dati niyang mga kasamahan. Ngayong tuluyan nang wala ang kanyang guro, nanumpa siyang lilipulin ang 7 taksil na naging dahilan ng lahat ng trahedyang ito. Habang papalayo siya, pinagmamasdan siya ni Rangzats mula sa malayo habang pilit namang umaahon si Rashbi mula sa mga guho.
Sa kabila ng pagkawasak sa paligid, masaya pa ang walang hiyang monghe dahil siya na ngayon ang pinakamataas na pari sa lungsod at inutusan pa si Rangzats na tulungan siya. Hindi niya alam na dahil sa kanyang kalupitan at katiwalian, sukdulan na ang galit ng taong bayan at gusto na siyang pagpira-pirasuhin. Nang mabasa ni Rangzats ang sitwasyon, tinalikuran niya ang dati niyang amo. Sa puntong iyon, puro kaguluhan na ang namamayani. Habang desperadong sinusubukang makasakay ng mga gwardya sa huling barkong aalis ng lungsod, naaga iyon ni Wide kasama ang kanyang mga kaibigan at tuluyang nakaalis. Sa malayo, napatitig si Althea sa pagbagsak ng kanyang smuggling business. Si Pipi naman ay nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid hanggang sa bigla itong sumulpot sakay ng isang lumilipad na dragon na tiyak na hindi niya ninakaw. Sa kabilang panig, horrified ang mga mamamayan ng imperyo sa pagkawasak ng mahiwagang pader at kumapit sa pag-asa sa kanilang dakilang 7 heroes. Isa sa kanila, si Glenn, ay alam na natatakot si Shia Morlech, ang lalaking namuno sa pagpatay sa kanilang mga kasamahan, kaya tiniyak niya rito na magiging maayos ang lahat. Sa Moon Temple, si London Borgjon, ang Lunar Priestess, ay nasa kalagitnaan ng panalangin nang makaramdam siya ng isang masamang presensyang yumanig sa kanyang pagkatao, na para bang ang mismong batas ng kalawakan ay magbabago magpakailanman. Samantala, nagmamadaling nagtungo si Kerenzel sa templo kung saan naroon ang 7 heroes, ngunit bigla siyang inatake ng isa sa kanila. Hindi inasahan ng bayani at ni Glee, ang mamamanang pana na bumaril kay Kerenzel na dahil sa kanilang atake ay bumagsak siya mismo sa loob ng templo ng 7 heroes. Nagalit ang mga mamamayan sa kanyang tila kawalang galang at hiniling na ipapatay ang half-elf. Ngunit pinili ni Glenn na patawarin siya, iginiit na marami na itong pinagdaanan sa panahon ng digmaan at nararapat lang na bigyan siya ng suporta at pag-aaruga. Pagbalik ni Glenn sa templo, nagsigawan sa tuwa ang mga tao at itinuring siyang kanilang Panginoon habang si Kerenzel ay natigilan sa nasaksihan niya. Alam niyang ang kayamanan, kasikatan at prestihiyo ni Glenn ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng 4 nilang kasamang pinatay nito mismo. Maya-maya, matapos pabagsakin si Kerenzel mula sa kanyang dragon, nagulat si Rosen nang malaman niyang pinatawad siya ni Glenn. Habang naglalakad palayo si Kerenzel na tila talunan, bigla siyang inatake ng isang misteryosong nilalang. Sa kabilang dako, nahihirapan si Wide na panatilihing lumilipad ang kanyang barko nang atakihin din siya ng kaparehong misteryosong lumilipad na bagay. Kalaunan ay nabunyag na si Princess Ot ang nangunguna sa pag-ataking iyon, kahit hindi pa iyon alam ni na Kerenzel at Wide. Nang makita ni Wide na nahihirapan si Kerenzel sa laban, sinubukan niya itong tulungan ngunit tuluyan niyang nawala ng kontrol sa barko at bumagsak ito. Sa kabutihang palad, napangalagaan niya ang barko ngunit hindi siya nakaabot sa oras para sagipin si Kerenzel. Sa halip, si Pipi ang dumating sa tamang sandali at napigilan ng tuluyang pagpatay sa kanyang kapatid. Sa sandaling handa na sanang tapusin ni Princess Ot ang magkapatid na half-elf, nakilala siya ni Wide at tinawag sa kanyang tunay na pangalan. Samantala, pinag-uusapan ni Rosen at ng kanyang mga tauhan kung bakit niya tinugis si Kerenzel. Nagawa nitong lipulin ang isang buong hukbo ng mag-isa kahit pinamumunuan pa iyon ni Lord Krat. Dahil sa matinding dagok na iyon, nagngit-ngit sa galit si Ot at nanumpang ipaghihiganti ang kanyang Panginoon. Muli sana siyang susugod kina Pipi at Kerenzel pero sa huling sandali ay nakatayo si Kerenzel at nasalo ang unang atake gamit ang kanyang binti bago rumatsyada pasulong at basagin ang pananggalang sa ulo ni Ot. Nang masilayan ni Ot ang matinding bloodlust sa mga mata ni Kerenzel, nawala ang kanyang tapang sa pakikipaglaban at doon na rin nawala ng malay si Kerenzel. Dahil dito, dinala siya ni Wide sa isang ligtas na kanlungan upang makabawi. Hindi niya alam na ang lugar na iyon ay may koneksyon sa tauhan ng isa sa 7 heroes, isang lalaking nagngangalang Jiren, kahit nalaman lang ito matapos madala roon si Kerenzel. Mula mismo sa alkalde, nalaman ni Jiren ang nangyari sa lungsod at nangakong sisiguraduhin niyang walang sino manggugulo sa kapayapaan doon. Samantala, gumagala si Pipi sa refugee camp ng lungsod nang makasalubong niya ang isa pang batang katulad niya na nagpakilalang Zeffy. Hahabol pa sana siyang magpakilala nang dumating si Althea at tinawag siya sa pangalang Pipi. Bago pa malaman ni Althea kung sino si Zeffy, dumating ang mga magulang nito. Kilala nila si Althea dahil siya ang tumulong sa kanilang makatakas sa lungsod noon. Ngunit hindi na sila maalala ni Althea at hindi rin niya magawang aminin yon. Isang bagay ang malinaw, napaiyak siya sa tuwa nang makita ang mabuting epekto ng kanyang smuggling sa buhay ng iba. Habang abala si Althea sa pagluha, inalok ni Zeffy si Pipi na sumama sa kanya dahil may plano ang iba pa nilang kalahi na magtayo ng sariling nayon sa isang malayo ngunit ligtas na lugar. Kasabay nito, nagising si Kerenzel at nadatnan si Wide sa tabi niya habang si Ot ay sinisisi siya sa pakikipagkampi sa pumatay sa kanyang kapatid at tinawag pa siyang Taksil. Bilang tugon, inabot ni Kerenzel ang kanyang espada at hinamon siyang patayin siya kung iyon talaga ang gusto nito.
Sa halip, nasuntok siya ni Wide at pinaalalahanang may hindi pa sila tapos na usapan kaya hindi niya hahayaang mamatay si Kieranzel. Idinagdag pa ni Wide na kailangan niya si Kieranzel para iligtas si Princess Sharon, ang ikalawang prinsesa ng House of Casilando at nakatatandang kapatid ni Ot. Ayon sa kanya, nagtungo si Sharon upang makipag-alyansa sa ibang tribo ngunit nauwi sa pagkidnap ng mga tulisan. Upang palakasin ang loob ni Kieranzel, pinaalala ni Wide na siya ang Black Sword na mag-isang lumipol ng isang buong hukbo. Makalipas ang 3 araw, nakatayo mag-isa si Kieranzel sa gitna ng kampo nang lapitan siya ni Pipi dala ang sabaw at ibinalitang aalis siya kasama si Zeffy. Wala siyang ipinakitang reaksyon, ngunit bigla siyang naging mapagmatsyag nang mapansin ang presensya ni Jiren. Kalaunan ay kumalma siya nang sabihin ni Pipi na ang centurion na iyon ang maghahatid sa kanila sa bagong nayon. Ang hindi alam ng magkapatid at ng iba pang half-elf sa kampo, lihim na naghahanda si Jiren at ang kanyang mga tauhan na lipulin ang bawat half-elf na kanilang makakasalubong. Isang katotohanang si Zeffy lang ang nakaalam. Agad niyang nakilala si Jiren bilang lalaking dumukot kay Princess Sharon, kaya hindi na siya nag-atubiling umatake. Sa kabila nito, iginiit ni Jiren na isa siyang taong may dangal na ang layunin ay protektahan ng iba. Pinatumba pa niya ang mga lalaking humahabol kay Zeffy matapos mabunyag ang kanilang lihim. Akala ng mga bata ay tapos na ang peligro, ngunit dumating ang mas marami pang sundalo. Doon ibinunyag ni Jiren na dala niya ang sagisag ni Lord Temerch. Wala itong naging epekto sa mga kalaban dahil mas mahahaba ang kanilang mga patalim at may parehong sagisag. Nang makitang alanganin na si Jiren, lumapit ang mga tulisan upang kunin si Zeffy. Hindi nila alam na naroon din si Kieranzel at sa isang iglap ay pinaira-piraso niya ang mga ito bago pa nila mahawakan si Zeffy. Nabigla sa ipinakitang lakas, muling sumugod ang mga tulisan kay Kieranzel ngunit nauwi lang sila sa parehong kapalaran. Tinuya pa ni Kieranzel ang kanilang Panginoon dahil hindi sila iniligtas at winasak niya ang patalim na may sagisag nito pati na ang kamay ng may hawak nito. Sa sobrang sakit, humingi ng tulong ang tulisan kay Jiren, umaasang gagawin nito ang maruming trabaho dahil pareho silang may dalang sagisag. Sa halip, tinanong ni Jiren kung saan ito nakuha ang sagisag. Bago pa siya makapagtanong ng mas malalim, dumating ang kapatid niyang si Fargo. Nakahinga ng maluwag ang tulisan at lumapit dito para humingi ng proteksyon, ngunit agad siyang pinatay ni Fargo sa harap ng lahat. Lumalabas na hinahanap ni Fargo ang patalim na may sagisag na ipinapakuha niya, ngunit wasak na ito. Gayunpaman, nagpasalamat siya kay Kieranzel sa pag-asikaso sa mga bandido at iniutos na linisin ang lugar. Hindi pa rin kumbinsido si Wide. Ibinangon niya ang usapin tungkol sa kaligtasan at pagkidnap kay Princess Sharon, at nangako si Fargo na aayusin niya ang pagkikita nila. Ipinaliwanag din niyang misyon niyang tipunin ang mga taong may natatanging kapangyarihan mula sa Borderlands. Upang makuha ang tiwala ni Wide, sinabi niyang makikita siya sa mansyon ng alkalde kung nais siyang kausapin. Kahit may pagdududa, ipinasa ni Wide kay Ot ang balitang maaari niyang makita ang kanyang kapatid. Samantala, pinuntahan ni Jiren ang mga bihag, pinatumba ang kanilang mga bantay at tiniyak na wala siyang masamang balak. Nagpasalamat ang mga bihag kay Zeffy sa paglaya nila at hindi kay Jiren na siyang mas maraming ginawa. Habang abala sina Kieranzel at Althea sa huling paghahanda bago maghiwalay kinabukasan at nagrereklamo si Pipi na tila nagkanya-kanya na ang lahat, nagtungo sina Wide at Ot sa mansyon ng alkalde upang makilala si Princess Sharon. Sa halip, sinalubong sila ng grupo ng galit na zombie bandits. Doon napagtanto ni Wide na nahulog sila sa isang bitag. Sa kabutihang palad, pinili ni Ot na lumaban imbes na umatras at ang maagap niyang pag-aksyon ang nagligtas kay Wide mula sa tiyak na kapahamakan. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Paulit-ulit na bumabangon ang mga zombie dahil sa mahika na bumubuhay sa kanila. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapalibutan sina Wide at Ot habang lalo pang lumalakas ang mga zombie sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mula sa bintana ng mansyon, galit na galit si Fargo dahil nasira ang plano niya nang palayain ni Zeffy ang mga bihag. Dahil nabasag ang kanyang sagisag, nagpasya na siyang kumilos ng direkta. Habang mahimbing na natutulog si Zeffy kasama ang kanyang mga magulang, nagising si Kieranzel at Nazel Ayan ang 2 buwan na nagsasalubong sa langit. Si Pipi naman ay binabagabag ng alaala ng pagkasunog ng kanyang nayon at naalala niya ang kabutihan ng mga magulang ni Zeffy na minsang nagpakain at nagdamit sa kanya, hindi niya alam na malapit na silang paslangin ni Fargo. Walang awang pinatay ni Fargo ang ina ni Zeffy at winasak ang tolda habang tinatapos ang ama na nagawa pang ilantad ang mukha ni Fargo bago tuluyang mamatay. Nasindak si Pipi sa karahasang iyon. Napansin din ni Kieranzel ang kaguluhan at agad nagtungo roon. Samantala, hindi na kinaya ni Wide at Ot ang dagsa ng mga zombie. Bago sila tuluyang mapatay, dumating ang dragon ni Ot at iniligtas sila mula sa kapahamakan.
Sa kampo, tinangka ni Fargo na patayin si Zeffy, ngunit hinarang siya ni Pipi gamit ang isang piraso ng kahoy. Galit na galit siya nang malaman na nagsinungaling si Fargo tungkol sa pangakong lupa at proteksyon. Sumugod siya ngunit madaling nasipa palayo. Bilang parusa sa panggugulo sa kanya, ginamit ni Fargo ang kanyang mahika upang manipulahin ang mga bangkay ng mga magulang ni Zeffy at ipaatake kay Pipi. Pagmulat ni Zeffy, sinalubong siya ng bangungot na iyon. Sa sandaling muntik nang mapatay si Pipi, dumating si Kierenzel at iniligtas siya. Habang umiiyak si Pipi at ikinukwento ang mga pangarap ng mga magulang ni Zeffy para sa magandang kinabukasan, naunawaan ni Kierenzel ang bigat ng kanyang dalamhati. Tinawag niya ang sarili niyang demonyo at matapos humingi ng paumanhin sa mga magulang ni Zeffy, tinapos niya ang paghihirap ng mga ito. Kinilabutan si Fargo at desperadong sinubukang pigilan si Kierenzel, ngunit walang epekto ang kanyang pagsusumamo. Sa isang iglap, pinutol ni Kierenzel ang kanang braso ni Fargo. Sa kabila ng sakit, nagalit pa si Fargo na inatake siya ng isang demi-human, tila binabalewala ang mga kasalanan niya laban sa kanila. Nang marinig ni Kierenzel na handa pa itong dungisan ng alaala ng mga marangal na sundalong nag-alay ng buhay para sa lungsod, tuluyan na siyang nagpasya. Ngunit bago siya makagalaw, dumating ang mga refugee at pinagtanggol si Fargo gamit ang anumang sandatang mahawaw kanila. Inakala nilang si Kierenzel ang kontrabidang gustong pumatay sa kanilang Panginoon. Nasa bingit na siyang gumanti nang dumating si Wide at hinayla siya palayo, iniwan sina Pipi at Zeffy sa gitna ng kaguluhan. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, natuwa si Wide na tila bumalik na sa dati si Kierenzel. Si Kierenzel naman ay pinaniwala si Ott na may mga dapat pa siyang tapusin at nangakong maaari siya nitong patayin kapag natapos na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Ott kay Kierenzel upang humingi ng tawad sa tangkang pagpatay sa kanya. Inamin niyang nagpapasalamat siya ngayon dahil sa pamamagitan ng pagpatay ni Kierenzel kay Krat ay naligtas nito ang kanyang kapatid sa mas malalang kapalaran. Tinanggap ni Kierenzel ang kanyang paghingi ng tawad at sinabi na wala na itong kailangang patunayan pa dahil handa na niyang ibaon sa limot ang lahat ng ginawa nito noon. Sa kampo naman, desperadong sinusubukan ni Pipi na kumbinsihin ang mga nakatatanda na ipinagtanggol sila ni Kierenzel laban kay Fargo. Ngunit walang nakinig sa kanya, kaya lumabas siya ng tolda na bigo at galit habang pinagmamasdan siya ni Jiren mula sa malayo. Sa templo, ipinatawag ni Rosen si Shimmerch upang alamin ang mga nangyari, lalo na ang engkwentro nito kay Kierenzel. Ngunit binaliwala ni Shimmerch ang usapan at itinuring itong walang saysay. Para sa kanya, ano ba naman ang isang demi-human mula sa Borderlands kumpara sa makapangyarihang Shimmerch ng 7 Heroes? Hindi ito nagbigay katiyakan kay Rosen at ganoon din ang mga gwardya ng lungsod. Hindi nagtagal, seryoso ng pinag-isipan ni Shimmerch ang pag-aksyon laban kay Kierenzel, lalo na nang makita niya si Fargo na nawalan ng braso. Kaya agad niyang iniutos ang mabilis-sayo ng mga gwardya. Habang naghahanda ang lahat sa inaasahang pag-atake ni Kierenzel, lalong nababahala si Rosen sa kinabukasan ng Langre hanggat buhay pa si Kierenzel. Nang mamataan siya, agad kumilos ang mga gwardya. Sa kabila ng matinding depensa, tiniyak ni Kierenzel kay Wide na madali nila itong malalampasan. Samantala, iniutos sa mga general ng lungsod ang paggamit ng kanilang lihim na sandata. Nabigla ang marami sa laki nito, ngunit hindi natinag si Kierenzel dahil alam na niya ang tungkol dito. Ito ang sandatang ginamit noon upang lipulin ang buong hukbo ng Wishek. Bagamat may ilan na nagdududa sa paggamit ng ganoong sandata laban sa isang demi-human, marami pa rin ang sabik itong pakawalan, kabilang si Shimmerch na hindi mapigil ang pasaringan si Fargo. Habang papalapit sila sa saklaw ng lihim na sandata, naalala ni Kierenzel ang nakaraan kung saan siya mismo ang tumulong sa pag-aayos nito bago pa ang pagtataksil ng 7 Heroes. Noon, hanga siya sa husay ng panday na gumawa nito kahit dati itong isang bandido. Sa halip na umatras, lumihis si Kierenzel at lumipad palapit sa gusaling kinaroroonan ni Stellarch. Habang ipinapakita ng mga tagapagtanggol ang kanilang disiplina at katatagan, lalo lamang nalungkot si Kierenzel dahil ayaw niyang patayin ang mga dating kasamang minsan niyang nakipaglabanan. Nang tuluyan siyang mapasok sa saklaw ng lihim na sandata, nagpasya siyang isugal ang lahat at ginamit ang kanyang demonic black sword upang dumiretso sa kanyen. Nagdiwang ang mga tagapagtanggol at ang kanilang Panginoon, inakalang tuluyan ng nasunog ang kanilang kaaway. Ngunit nabigo sila nang lumabas si Kierenzel at ang kanyang mga kasama mula sa apoy ng walang galos. Natarante si Rosen nang mapagtanto niyang maaaring nakalusot sila sa loob ng kuta. Tama ang kanyang hinala. Habang sumusulong si Kierenzel sa mga lihim na lagusan sa ilalim ng mansyon, lalong nagulat si Wide sa kung gaano kabisado ni Kierenzel ang bawat detalye ng lugar na tila mas alam pa niya kaysa sa mga sundalo roon. Doon nila nakasalubong si Jiren sa isa sa mga sikretong daanan.
Sa ikinagulat ni na Kerenzel at White, ibinunyag ni Jiren na sina Shimmer at Fargo ay nasa pinakaloob ng mansyon. Bakit niya ito ginawa? Nalaman niya ang mga balak ni Fargo at dahil ayaw na niyang kumampi sa kasamaan, nagpasya siyang talikuran ito kahit pa nabigyan siya ng posisyon at kapangyarihan sa Detra. Inamin din niya na siya ang nagdala kay Princess Sharon sa loob ng mansyon kung saan isang kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa kanya. Nagalit si White sa narinig habang nanatiling nagdududa si Oth. Ngunit naniwala si Kerenzel na sinusubukan ni Jiren na ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Kaya inutusan niya itong ihatid sila sa kinaroroonan nina Shimmer at Fargo. Upang makalusot, itinago ni Jiren si Kerenzel bilang isang tagahanga na nais lang makita ang mga bayani, bagay na labis na ikinainis ni Kerenzel lalo na't muntik pa siyang pagtinginan ng kakaiba ng ilan. Gayunpaman, pumayag si Kerenzel sa isang kahilingan ni Jiren na siya mismo ang maghatid sa kanila sa halip na ipaubaya sa mga gwardya. Sa pinakasentro ng mansyon, sinusubukan ni Shimmer na gamutin ang lumalalang sugat ni Fargo. Pagdating ni Jiren at matapos kausapin ang mga bantay, lumabas si Fargo na daing ng daing sa sakit upang alamin ang pakay nito. Doon tinanong ni Jiren kung ano ba talaga ang pinasok niya at ano ang sinapit ng mga dalagang dinala niya rito. Nagkunwari munang walang alam si Fargo, ngunit lumabas ang tunay niyang kulay nang sabihin ni Jiren na nasaksihan niya ang pagpatay nito kay Zephy at sa mga magulang nito. Nabunyag na matagal nang hinuhuli ni Fargo ang mga demi-human upang gamitin ang kanilang dugo sa paggawa ng mga demonyong nilalang. Noong unay lihim niya itong ginagawa, ngunit kalaunan ay ginamit niya ang kapangyarihang ito upang tulungan ang Seven Heroes. Nakita ni Oth na nagsisinungaling ito, ngunit naniwala si Jiren ng mangako si Fargo na nagsasabi siya ng totoo. Dahil dito, muntik nang mapigilan ni Fargo si Jiren na matuklasan ang nasa loob ng pinakasentro ng mansyon. Ang hindi niya alam, kasama ni Jiren sina Kerenzel at ang iba pa. Nang malaman niya ito, walang awang inatake ni Fargo si Jiren. Bago pa niya maibigay ang huling suntok, sumingit si Kerenzel at hinarang ang atake. Sa desperasyon, ininsulto at hinamak ni Fargo si Jiren sa harap ng lahat, tinawag itong mahina at utu-utong tao. Ngunit hindi na ito pinalampas ni Kerenzel at inamin niyang nagkamali siya nang hindi niya tinapos si Fargo noon. Sa huling pagtatangka na mailigtas ang sarili, nag-alok si Fargo ng kasunduan, ibabalik niya si Sharon kapalit ng ligtas na paglabas sa mansyon. Tumanggi si Kerenzel at sinabi na kukunin niya si Sharon at papatayin pa rin si Fargo dahil wala siyang dahilan para makipagkasundo rito. Nang maunawaan ni Fargo na wala na siyang takas, ibinunyag niya ang ginawa niya sa mga demi-human na babaeng ipinadala noon ni Jiren. Ginamit niya ang mga ito bilang sangkap sa kanyang mga nilikha. Ito na ang tuluyang nagpaalab sa galit ni Kerenzel. Muling sumiklab ang labanan at napaurong si Kerenzel dahil mabilis at walang tigil ang mga atake ni Fargo. Napagtanto ni White na hindi magamit ni Kerenzel ang kanyang Black Sword kung walang sapat na liwanag ng buwan at sila man ay nadamay sa pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, inihagis ni Fargo si Jiren palayo upang hindi ito makasagabal at bumagsak ito sa malayong bahagi ng silid. Napalibutan na ng tatlo si Fargo. Sa hindi inaasahan, nadiskaril at naipit si Kerenzel ni Fargo. Ngunit bago pa man siya tuluyang malagutan, iniabot ni Jiren ang kanyang patalim na ginamit niya ng mapaminsalang epektibo. Bagamat natuwa si White sa pangyayaring iyon, nag-alinlangan siya kung ano ang gagawin kay Jiren, lalo na't kasangkot ito sa mga plano ni Fargo. Kaya nagpasya si Kerenzel na igalaw ang lahat at iwan si Jiren sa kanyang kapalaran. Habang patungo si Kerenzel at ang kanyang mga kasama kay Shimmer, hindi maiwasan ang una ang pag-alala sa magagandang alaala kasama si Shimmer at ang mga tumulong sa pagtatayo ng mansyon at ng lihim nitong sandata. Samantala, labis na nabigla si Shimmer nang marinig ang balita tungkol sa paglusob ni Kerenzel. Gayunpaman, kampante pa rin siya na magtatagumpay si Fargo at makakamit ang gantimpala anumang sandali. Natutuwa rin siya dahil nadala ng mga tauhan ni Fargo ang isang demi-human na may itim na buhok, si Chasen. Bagamat hindi niya alam ang buong detalye, humanga siya sa katotohanan na ang lahi ni Chasen ay may napakalakas na dugo ng engkanto. Kaya inutusan niya ang karagdagang pananaliksik sa kanya at sa kapakipakinabang na potensyal ng kanyang dugo. Bago pa magsimula ang mga mananaliksik, dumating si Kerenzel sa lugar at halata ang kanyang galit. Nang makita ito, nagalit si Shimmer sa kabiguan ni Fargo, ngunit kampante siyang kaya niyang harapin si Kerenzel ng personal. Nagulat siya kung paano nalaman ni Kerenzel kung nasaan siya at kanino siya nakikipag-usap dahil iba na ito kumpara sa nakalipas na 2 dekada. Hindi iyon nakapigil kay Kerenzel, ngunit nahirapan siya nang makita na nasasailalim si prinsesa sa mga eksperimento. Agad na nagmadali sina White at Oth upang iligtas siya, ngunit inihayag ng mga mananaliksik sa utos ni Shimmer ang napakaraming bungo ng mga demi-human na kanilang pinatay.
Sa hindi malinaw na dahilan, inaasahan ni Shimerch na pupurihan siya ng 3 sa halip na batikyusan sa lahat ng pagkamatay ng inosenteng sibilyan. Para kay Kierenzel, nakumpirma na niya na tama ang desisyon niyang labanan si Shimerch nang makita siyang magalit sa pagsagip ni na Wide at Ot sa prinsesa. Kaya sinimulan niya ang pag-atake sa kanyang dating kasama, ngunit palagi itong nakakaiwas sa mga suntok ni Kierenzel. Matapos ang mahabang papuri sa sarili ni Shimerch, tuloy-tuloy na siyang umatake kay Kierenzel habang ang huli ay pilit na iniwasan ang lahat ng atake. Bagamat nakatanggap ng suntok, nakatama rin si Kierenzel kay Shimerch at ginamit ang pagkakataon upang maghatid ng isa pang kritikal na suntok na lalo pang pinatigil si Shimerch sa kanyang mabilis na atake. Habang tumatanggap pa ng mga suntok at hiwa, napansin ni Shimerch na pamilyar ang estilo ng espada ni Kierenzel. Nang malaman niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Kierenzel, ginamit ni Ash Eret Kierenzel ang kanyang Black Sword upang paralyzein si Shimerch. Bago ibigay ang huling suntok, pinaalalahanan ni Kierenzel si Shimerch kung paano nito tinaksil ang kanyang guro at sa kanya tuluyang pinaire ito. Ngunit bago pa matapos ni Kierenzel ang traidor, pumasok ang isang hukbo ng mga elves na manipuladong ipigil siya gamit ang puwersa. Napapalibutan, pagod na pagod, at walang lakas para makipaglaban, natanong ni Kierenzel ang kanyang karibal na lumalapit at tinanong siya kung paano niya nakuha ang bagong anyo ng katawan, parang nagtatanong lang sa isang karaniwang gym bro, na labis na ikinainis ni Kierenzel. Hindi pa yun sapat, narinig na rin niya ang mga boses mula sa mga manipuladong demi-human na nagdulot sa kanya upang mawala ng malay. Nang makita ito, humiling si Shimerch sa mataas na pari na pag-aralan si Kierenzel ng masinsinan dahil nais niyang matuklasan ang lihim ng walang hanggang kabataan. Bago pa man niya magawa iyon, tumawa si Kierenzel ng nakakatakot at pinakawalan ang isang halimaw mula sa kanyang loob na agad pinuksa ang 2 tauhan ng mataas na pari. Samantala, nagising si Chasen dahil sa bagong aura ng kapangyarihan na inilabas ni Kierenzel. Naapektuhan din nito ang mga manipuladong engkanto sa paligid, kaya pinilit ni Shimerch silang umatake kay Kierenzel. Subalit labis na hindi na makontrol ni Kierenzel ang sarili niya at sinimulan niyang puksain ang lahat sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, naipit si Shimerch sa ilalim ng mga guho. Nagulat si Chasen nang makita na tumigil si Kierenzel sa pag-atake. Sandali siyang nakaramdam ng ginhawa nang makita na nakapahinga na ang mga pinahihirapang kaluluwa bago muling umatake sa mga kalabang pari. Ngunit nang makita na nag-iisa siya, wala nang magawa si Shimerch sa harap ng lumalapit na halimaw na walang takot na pinuputol ang kanyang braso. Labis siyang nagdesperado at nagmakaawa para sa kanyang buhay, ngunit hindi pinansin ni Kierenzel at pinaire siya ng walang awa. Pagkatapos, nangako si Kierenzel na ipagpapatuloy ang kanyang banal na krusada laban sa 6 pambayani, na wala rin ang kanyang demonyo pati ang malay niya. Nagulat si Ot sa ng katawan niya, ngunit tiniyak ni Wide na wala silang dapat ipag-alala. Nangako rin si Chasen na magiging maayos siya, kahit na manipis na ang katawan niya. Hindi pa rin pwedeng magpahinga ang grupo dahil nagsimulang gumuho ang kastilyo, kaya't kailangan na silang lumikas. Samantala, hawak ni Jiren ang walang buhay na katawan ni Fargo at umiiyak. Naniniwala siya na salamat kay Fargo, nagkaroon siya ng pagkakataon na ituwid ang sarili matapos ang mahabang buhay ng banditismo. Nang makabalik sina Wide at Ot, tila nakapagdesisyon na si Jiren at tumangging tumakas, ang sumunod na nangyari ay kasaysayan. Sa pagbaba ng antas ng lawa dahil sa pagkasira sa ilalim ng kastilyo, hindi alam ng mga gwardya ang nangyari habang lumilipad sina Wide at ang iba sa itaas. Ilang araw ang lumipas, habang iniimbestigahan ng mga gwardya ng kastilyo ang kinalabasan ng labanan na hindi nila alam, tinanggap na ng ilan sa mga maharlika ang lahat ng kapitan na dumating sa lugar, at nagpasya silang magsagawa ng pekeng libing para kay Lord Landgrave kahit hindi pa natagpuan ang kanyang katawan. Bukod pa rito, nagdesisyon silang magsagawa ng mga hakbang upang pigilan ang anumang pagtatangkang agawin ang trono ng lungsod. Sa ibang lugar, napansin ni na Pipi at Althea ang isang libing at mabilis nilang nalaman mula sa mga dumaraan na namatay na si Lord Landgrave at pati si Fargo, na labis na ikinagulat ni Althea. Agad namang naisip ni Pipi na ito ay gawa ni Kierenzel, kaya't natuwa siya ng labis. Habang nagaganap ang libing sa kanilang harapan, biglang lumitaw si Zephy upang magluksa kay Fargo. Sinubukan siyang pigilan ni Pipi, ngunit hinadlangan siya ni Althea kahit alam niyang totoo ang nangyari. Habang magkasama silang niyakap, dumating si Wide upang dalhin silang lahat sa taguan ni Kierenzel at Althea. Tiniyak niya sa kanila na malapit na silang makarating, ngunit si Pipi at Althea ay kumikilos na parang si Donkey sa pelikulang Shrek bago sila tuluyang makarating sa isang kuweba kung saan pinapakain si Kierenzel, kalahating natakpan pa lamang. Bagamat naginhawa siya nang makita ang kanyang kapatid na ligtas, nagulat siya nang mapansin na lumiit ang katawan nito.
Bagamat medyo nadismaya siya na hindi lumawak si Kieranzel para maging wide walking meme, kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit nangyari yon, natuwa siya na maayos ang kalagayan nito at napapaligiran ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, na tiniyak na mabilis niyang maibabalik ang kanyang anyo. Ang kanilang kasalukuyang taguan ay ideya ni Kieranzel na piliin ang kuweba dahil malapit ito sa isang espesyal na lugar sa kanya, isang libingan para sa mga matapang na sundalo na nakipaglaban sa kanyang tabi. Doon lamang ibinahagi ni na Althea at Wide kay Pipi ang nakaraan ni Kieranzel at ang kakilakilabot ng mga pangyayaring naranasan niya 20 taon na ang nakalipas. Nang matapos na magdasal si Kieranzel para sa kanyang mga nasawing kasama, ipinaalam ni Pipi sa kanya ang isang masamang balita, dumating na ang mga pari ng lungsod dala ang kabaong ni Shimmer upang ilibing dito. Bagamat nakakainis ito para sa lahat, kabilang si Kieranzel, malinaw niyang ipinakita na siya ay traidor na pumatay sa isang bayani, ngunit ipagpapatuloy pa rin niya ang pangako na alisin ang natitirang 6 pang bayani. Kaya't pinakiusapan niya silang panatilihing malayo sa kanya sa nalalapit na hinaharap. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, inamin ni Pipi ang kanyang takot at pangamba na baka maging sagabal siya kay Kieranzel, ngunit tiniyak ni Althea na kahit makatwiran ang kanyang pangamba, hindi siya nag-iisa sa pagsunod kay Kieranzel, lahat na ng iba ay nagpasya na rin, kabilang si Chasen na inihayag ang kanyang huling desisyon. Umalis si Kieranzel ng bukang liwayway, o iyon ang inakala niya, ngunit nakita niya sina Wide at Chasen na humaharang sa kanyang daraanan, at sumunod sina Althea, Pipi, at ay nakita iyon, pinayagan ni Kieranzel na sumama sila. Samantala, bagamat nag-aatubili, humarap si Rosen kay Lord Glenn ng Seven Heroes upang ipaalam sa kanya ang kapalaran ni Shimmerch. Nang gabing iyon sa Badgravate Lambda, 2 babae ang inihanda upang ipadala kay Lord Bearstar. Pagdating nila rito, at matapos silang pagmasdan, hinugot ni Bearstar ang kanyang espada at pinatay ang isa sa mga babae, sabay alerto sa kanyang tauhan na ito ay isang assassin. Bagamat pinuri ng tauhan ng lord niya sa kanyang mabilis na kilos, sobrang paranoid si Bearstar at halos mabaliw, lalo na nang malaman ang nangyari kay Shimmerch at na malamang siya na rin ang susunod na target. Kasabay nito, isinasagawa ng hukbo ni Bearstar ang paghahanap sa nayon ng mga demi-human na nagiging marahas na. Nang tanungin ng nakatatanda ng nayon, inihayag ng hukbo na hinahanap nila ang isang pandak na lalaki na may tinirintis na buhok at peklat sa kaliwang mata. Bago pa sila nakapaghanda, lumitaw si Kieranzel at nalaman ang tunay na intensyon ng hukbo na sakupin ang nayon, kaya't pinuksa niya silang lahat ng madali. Sa lungsod ng Jules, nag-uusap sina Althea at isang bartender tungkol sa mga bagong pangyayari sa lungsod kung saan nalaman niya na nakaalerto na ang mga gwardya dahil sa presensya ng isang rebelde bago niya tinulungan sina Pipi at A nakakatapos lang ng kanilang pagtatanghal sa publiko. Nang magsama-sama sila sa isang medyo pribadong lugar, tiniyak ni Althea kay Pipi na makakakuha rin siya ng maayos na damit balang araw, habang humihingi rin ng paumanhin kay Tatria sa sobrang tagal ng kanilang pananatili doon, na tinanggalan naman ng kahalagahan ng huli. Pagkatapos ng lahat, naging paksa ng lungsod ang sayaw ni Pipi doon. Subalit hindi natuwa si Pipi sa sitwasyon at sinisi si Kieranzel sa pag-iwan sa kanya. Tungkol naman kay Kieranzel, abala siya sa pagmamasid gamit ang kanyang teleskopyo habang nakasuot ng kanyang paboritong pambabaeng pajamas. Kahit nakatawa-tawa ito, epektibo naman dahil naniniwala ang bard ng lungsod na nakikitungo siya sa isang babae. Hindi nagtagal, natuklasan ni Kieranzel na nawawala ang hilagang bahagi ng mapa. Nang iminungkahi ng bard na tulungan siya sa nawawalang bahagi, tumanggi si Kieranzel at mas pinili niyang dahan-daang mangalap ng impormasyon. Samantala, bumalik ang bard upang tumulong sa isang pagtatanghal sa bar kung saan isa sa mga aktor ang gaganap bilang si Kieranzel nang puksain niya si Shimmerch, na labis na ikinainis ni na Pipi at Althea dahil alam nila ang buong katotohanan. Ayon Nico, ikinagalit din ng mga gwardya ng lungsod ang dula dahil pumunta sila para makita sina Pipi at iba pang sumasayaw, hindi para gawing biro ang pagkamatay ni Lord Shimmerch. Ayon sa kanila, nang akalaing aktwal na ang aktor at target si Lord Bearstar, hinugot nila ang espada at muntik nang patayin siya, ngunit naaga pa ng isang kabalyero na nagpakalma sa sitwasyon. Naging maayos naman ito sa mga aktor, ngunit ang isa pang gwardya ay tumangging makinig at tinipon ang kanyang mga tauhan upang sugurin sila, kaya napilitan silang lumaban, hindi naman nagdulot ng malalang pinsala, bago humiling sa bard na kunin ang maskara ng aktor. Sa labas ng tavern, napansin ni Kieranzel ang kaguluhan. Nang lumabas si Ikes mula sa bar, nadaanan niya si Kieranzel at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na kanyang itinakwil dahil inakala niyang babae lang ang nadaanan niya. Sa bahagi ni Kieranzel, napansin din niya ang panandaliang pagkakaalangan ni Ikes sa kanya. Sa bukang liwayway, nakipagkita ako kay Rosen sa kanyang barko. Habang lumilipad sila sa sakayan, tinalakay nila ang balita tungkol sa pagkamatay ni Shimmerch at sa mga bayani na pumatay sa rebelde.
Kaya humiling si Rosen ng tulong mula sa apat na natitirang tauhan ng mga bayani upang hulihin si Kieranzel, sina Elsria, Ellen, Dares, at Calcres. Una, natawa si Ikes, ngunit nagbago ang reaksyon niya nang marinig na natalo si Rosen sa isang duelo at nawala pa ang kanyang binti kahit na pinaluwag ni Kieranzel ang laban. Nadismaya siya dahil nagpadala si Rosen ng apat na kakaibang tauhan upang harapin si Kieranzel sa halip na siya mismo ang humarap. Samantala, ang mga gwardya ng lungsod na nagdulot ng kaguluhan kanina ay pinagalitan ng kanilang nakatataas na galit sa kahihiyan na naranasan ng kanyang tropa dahil sa sariling kapabayaan. Kaya't tuluyan niyang sinira ang braso ng isa sa mga sundalo na kaagad lang naayos ang kasukasuan. Sa paniniwala niya, ang gwardyang hindi kayang gampanan ng tungkulin ay hindi karapat-dapat maging gwardya. Sa plaza ng lungsod, nagawa ng mayor na makipagkasundo sa kanyang katapat si Elsria at ang kanyang mga tauhan upang matiyak na maayos ang operasyon ng kanyang negosyo at ng Free City nang biglang may itinapo na malaking bato sa kanila. Bagamat hindi nasaktan ng babae, hindi siya natuwa na nadoraj ang kanyang inumin dahil sa mga debris. Lumalabas na nagtipon si Batera ng napakalaking puwersa laban sa Free City dahil sa hinala na nagtatago ito ng isang wanted na tao. Labis na nagalit ang mayor sa paratang na ito, ngunit ang isip ng mga tauhan ni Bearstar ay nakatuon lamang sa paghihiganti matapos ang kahihiyan kahapon. Kaya't binalaan nila na bubunugin nila ang lungsod kung hindi niya isusuko si Kieranzel. Hindi ito tinanggap ni Elsria, at tinawag pa niyang mga barbaro ang mga ito. Pagkatapos ipakilala ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasamahan bilang miyembro ng Order of the Seven Spears, inutusan niya ang kanyang katapat na umatras agad kapalit ng kanyang pagtanggap sa disibilisadong asal nito. Una, naguluhan ng lahat kung sino si Elsria. Ngunit nang malaman nilang siya ay anak ng isang elector, isang posisyon sa pamilya na pumipili ng emperador, gaya ng nangyari sa HRE sa loob ng maraming siglo, agad nilang sinunod ang kanyang utos at umatras, at tiniyak ni Elsria na siya mismo ang mamamahala sa pananaliksik hanggat gagampanan ng mga gwardya ang kanilang tungkulin sa pagmamanman sa bawat kilos sa lungsod at hindi magdudulot ng gulo. Hindi walang base ang mataas na estado ni Elsria. Matagumpay niyang pinatahimik kasama ang kanyang mga tauhan ng isang armadong rebelyon sa isang kuta ng imperyo mga 2 taon na ang nakalipas, kaya't kilala siya bilang isang matapang at walang awang commander. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Rosen na kaya ni Elsria at ang kanyang mga tauhan na talunin si Kieranzel. Kahanga-hanga ito sa paningin ni Rosen, ngunit hindi sapat upang kumbinsihin siyang personal na maalis si Kieranzel. Bagamat nagulat si Rosen sa matapang na pahayag na iyon, tumanggi pa rin siya. Samantala sa lungsod, lumalala ang pag-aalala ni Pipi sa pagkaantala ni Kieranzel nang pilit na pumasok sa kanyang silid si Elsria at ang kanyang mga kasamahan. Dahil papalapit na ang dilim at walang makabuluhang resulta ang kanilang paghahanap sa araw na iyon, pumayag si Elsria na umuwi, ngunit bago sila umalis, pinapilit niyang lisanin ni Ellen ang silid upang pigilan si Pipi dahil sa kanyang natatanging lahi. Bago tuluyang umalis, nagsimulang magliwanag ang kanilang diwata na nagbigay senyales sa kanila, kaya umalis ang lahat ng walang salitang binitiwan sa ngayon. Alam rin ni Pipi na target ng diwata si Kieranzel, at dahil malapit si Kieranzel, naramdaman niyang kailangan niyang hanapin at ipaalam kay Althea ang sitwasyon. Alam din ni Kieranzel ang delikadong kalagayan niya. Ngunit bago pa niya masolusyonan ang kanyang problema, natagpuan niya ang sarili sa harap ni Elsria at ng kanyang mga tauhan, kaya hindi maiiwasan ang labanan. Agad na inatake ni Elsria at ng kanyang mga tauhan si Kieranzel, ngunit nagawa niyang depensahan ang sarili ng madali. Bagamat nagulat siya na ipinadala sila ni Rosen, hindi handang sumuko si Kieranzel. Habang nagaganap ang labanan, dumating sina Faze at Rosen sa bahay ni Faze. Sa gulat ng lahat, si Lord Glenn mismo ang personal na nagsasanay ng kanyang espada. Bagamat nagulat ang lahat sa kampo, mas nakagulat pa ang pag-atake ni Ika kay Glenn kahit na madali niya itong naipagtanggol. Dahil hindi pamilyar sa kanya ang iba, ipinakilala niya ang sarili bilang alipin ni Glenn kahit alam niyang baka ikagalit ito ng mga tao na mas mataas ang katayuan. Bukod dito, ibinahagi ni Glenn na may gagawin siya tungkol sa prophecy, ngunit may isa siyang bagay na ipagkakatiwala kay Ika na matagal na niyang gustong asikasuhin. Matapos ibunyag na alam na niya ang tungkol sa pagpatay kay Stemmer at ang pagsalakay ng hero killer sa lungsod, nakita niyang hindi na kailangan pang palalimin ang usapan, kaya inutusan niyang dalhin ang ulo ni Kieranzel. Nang marinig ito, buong puso itong tinanggap ni Ika. Hindi ito natuwa sa mga maharlikang opisyal dahil inakala nilang sila ang karapat-dapat gawin ito, hindi isang alipin. Gayunpaman, may ilan na naisip na matalino ang desisyon ni Glenn dahil paulit-ulit nang napatunayan ni Ika ang kanyang kakayahan at pagiging maasahang tauhan hanggang itinuturing siyang tao na magbabalik sa crest na pilit nakalimutan 2 dekada na ang nakalipas, maging Black Meister ng imperyo, at karapat-dapat na magmana ng Black Sword at ng Sword Crest.
Mula sa malayo, pinanood ni Glenn ang iba pang estudyante na nagsasanay sa espada at tinanong si Glee kung galit pa rin siya sa kanya dahil sa pagpatay kay Ash Eret. Inamin ni Glee na hanggang sa huling hininga niya ay mananabik siya sa kanya dahil si Ash Eret ay nakamit ang napakataas na antas sa edad na 16, isang tagumpay na hindi naabot ni Blattmeister Ludwig sa buong buhay niya. Sa gitna nito, hindi maiwasan ni Glee na maalala ang magagandang alaala. Nang umalis si Eshit sa lungsod patungong labanan, ang kapaligiran ay puno ng karangalan at pag-asa, habang inaawit ng mga bard ang tagumpay ng mga bayani ng imperyo sa pagsugpo sa kanilang mga kaaway at pagharang sa kanilang mga plano, sabay ipinamamalaki ang kanilang mga pangalan, Glenn, LeBlond, Isudian, Goleng-Erv, Stemmer, Nergenfold, Bursar, ito lamang ang mga bayani na nabanggit. Nagulat si Glee sa listahan, ngunit mas nakagulat sa kanya ang marinig na 4 sa mga traitor ay agad na naipataw ng parusa. Mula noon, hindi niya maiwasang isipin ang araw na iyon bilang isang hindi maipaliwanag na pangyayari dahil imposible para sa kanyang minamahal na estudyante na ipagkanulo ang imperyo. Nang makita niyang hindi naniniwala ang kanyang master sa kanyang paliwanag, ibunyag na ni Glenn ang buong katotohanan, ang dahilan ng pagpatay kay Ash Eret ay walang iba kundi inggit at selos. Nakakahiya ang 7 bayani, lalo na nang linlangin nila si Ash Eret at 3 iba pang bayani sa isang patibong kung saan sila ay agad na napatay at natapunan ang kanilang reputasyon upang takpan ang kanilang kahinaan. Bagamat nakipagkasundo ang 4 kay Wishist upang wakasan ang digmaan na pabor sa imperyo, si Glenn, sa matinding inggit at selos, ay sinadya pang sirain ang legacy ni Eshit at kitilin ang kanyang buhay. Nang marinig ito, labis na nagalit si Glee. Bagamat maliit ang tulong ng kanyang utos sa likas na talento ni Eshit, siya ang nagpalaki at lumapit kay Ash Eret sa paglipas ng panahon. Alam niyang anumang paghihiganti laban kay Glenn ay maaaring magtapos sa kanyang kamatayan, kaya pinili ni Glee na huwag kumilos laban sa kanya, at sa halip ay nagpasalamat na siya ang nagdala kay Ika, na personal niyang. Habang patuloy na nahihirapan si Kieranzel laban kay Elsa at sa kanyang mga kasama, nagsimulang magsisi si Kieranzel sa pagpapalit niya ng buong fighting gear para sa disguise na suot niya. Dumating si Althea upang tumulong sa kanya. Maayos siyang sinabihan ni Elsa na umalis, pero iginiit ni Althea na mananatili sa tabi ni Kieranzel, kinikilala ang lahat ng nagawa niya at ang mga kalupitang nagawa niya sa pangalan ng katarungan, bago agad umatake kay Elsa. Nang makita ni Elsa na hindi pwede pang kumbinsihin si Althea na umalis sa labanan, malinaw na pinili niyang labanan. Alam ni Althea na ayaw ni Kieranzel na masaktan ang kanyang mga bagong kasama, pero iginiit pa rin niyang lumaban sa tabi niya. Sino ba naman ang hindi mararamdaman ang karangalan na makipaglaban sa tabi ng tunay na mandirigma? Bagamat hindi natuwa si Kieranzel na may ibang lumalaban sa tabi niya dahil ang pangamba niya sa kaligtasan ni Althea ay naging liability kaysa asset. Ang pabaya at kakulangan niya sa kamalayan sa paligid ay nagdulot ng tama mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, agad siyang nailigtas ni Kieranzel. Habang papunta sina Althea at P upang tulungan silang makaligtas, sinubukan ni Elsa na pigilan sila, pero nabigo siya. Nang malaman na natutunan ng fairy ni Elsa na si Sophie ang amoy ng rebelde at ng kanyang mga kasama, nanumpa si Elsa na hindi niya hahayaang makatakas ang mga ito. Samantala, nalaman ni Lord Bearstar ang kabiguan ng kanyang mga tauhan sa pagtatanggol sa Free City, at labis siyang nagalit sa pagkatalo ng kanyang mga utos sa pamamagitan ng anak ng Elector sa kanyang nasasakupan. Hindi niya nais pang madungisan ang kanyang reputasyon, kaya iniutos niya ang ganap na pagkawasak ng Jules. Samantala, nakaligtas si Kieranzel sa isang underground na lugar kasama ang kanyang mga kasama kung saan inisikaso nila ang kanilang mga sugat. Iminungkahi ni Althea na manatili sila doon at magtago, pero tumanggi si Kieranzel dahil alam niyang hanggat nasa lungsod siya, hahanapin siya ni Elsa at ng kanyang mga tauhan hanggang sa tuluyang mapatay siya. Iminungkahi ni Althea na ipakilala na lang ang tunay na pagkakakilanlan ni Kieranzel sa publiko, pero tumanggi rin siya, natatakot na maituring ang lungsod bilang sentro ng insurgency at mailagay sa panganib ang mga sibilyan. Nang umalis na ang lahat, nanatili si Kieranzel kasama si Althea sandali, pinupuri siya sa kanyang tapang at lakas, pati ang potensyal na pagbuti, kaya ayaw niyang makita itong mapahamak. Dahil dito, nagpa siya si Kieranzel na lisanin ang lungsod matapos magpaalam. Sinubukan ni Althea na sumama, pero hindi na niya mag-alaw ang sarili. Habang palabas siya ng lungsod, hindi maiwasan ni Kieranzel isipin kung paano sana kung hindi naganap ang pagtataksil ng 7 bayani, bago siya nagbalik loob sa realidad kung saan ang kanyang mga pangarap para sa maliwanag na kinabukasan ay tuluyang winasak. Sa gitna ng kaguluhan, wala nang magawa ang mga sibilyan kundi tumakbo para sa kanilang buhay habang nagkubli si Kieranzel sa isang random na balkonahe para asikasuhin ang kanyang mga sugat. Nang malaman ni Althea na proud siya sa performance niya sa huling laban, labis siyang natuwa na siya ay nakaligtas at nakalabas sa labanan ng buo.
Ayaw ni Kierenzel na mawala ng buhay si Althea habang nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay tungo sa kadakilaan, kaya nagpasya siyang ialay ang bahagi ng kanyang sariling life force para sa kanya na pinilit ni Althea na tanggapin. Nang huminto ang pagbagsak ng mga apoy na palaso sa lungsod, nagsimulang agawin ng mga sundalo ang lahat ng mahahalagang gamit na kanilang makita. Tuwang-tuwa ang kanilang commander sa ganitong eksena, pero nagalit si Elsa at iniutos niya na iwanan ng mga sundalo ang lahat ng ninakaw at umatras kaagad. Ang fellow commander, ang parehong nagbasag ng braso ng kanyang sundalo ilang araw bago, tumanggi sa utos ni Elsa, at iginiit na tinutupad niya ang kautusan ni Lord Bearstar na dakpin ang rebelde na itinatago ng lungsod, kahit na walang ebidensya. Ipinagpatuloy pa rin ng commander ang misyon, inaamin sa kasama niya na patayin ang mayor ng lungsod at iulat na kanilang pinuksa ang lahat ng uri ng resistance. Labis itong ikinagalit ni Elsa dahil anumang aksyon laban sa hukbo ni Lord Bearstar ay maituturing na pagtataksil sa imperyo. Habang nag-iisip siya ng solusyon, inutusan ng army na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake sa mansyon ng lungsod. Samantala, nag-aalala si Kierenzel na baka masayang ang pagsagip niya kay Althea, ngunit naginhawaan ng malaman niyang nakaligtas ito. Nang magising si Althea, iniutos ni Kierenzel na magpahinga hanggang sa makumpleto ang kanyang kapangyarihan mula sa buwan. Samantala, nakipagkita si Althea sa kanyang mga koneksyon sa lungsod na nagpayong magtago sa mansyon ng lungsod, hindi alam na papunta na ang hukbo ni Bearstar para sirain ito. Bago sila nakarating, nahati ang mga Free City Guard sa pagtayo sa panig ni Bearstar o sa paggawa ng huling depensa na muntik nang mauwi sa labanan. Sa kabutihang palad, nakarating si Althea sa tamang oras upang pigilan ito. Dahil sa magandang relasyon ng mga leader ng magkabilang panig kay Althea, sinubukan nilang kumbinsihin siya na ang pakikipaglaban sa kabilang panig lamang ang tanging paraan upang tukuyin ang kapalaran ng lungsod, pero tumanggi siya. Nang hindi humihinto ang army sa kanilang marcha patungong mansyon, nagdesisyon si Elsa na tanungin si Dar-Ice tungkol sa plano niya. Sa gulat ng lahat, iminungkahi ni Dar-Ice na ang isang posibleng solusyon upang pilitin ang army sa ceasefire ay ang pagpatay kay Lord Bearstar. Nasa pagitan si Elsa ng dalawang panganib, protektahan ng imperyo at mga sibilyan, o lumaban sa imperyo upang ipagtanggol ang lungsod. Samantala, naguluhan ang mga general ni Bearstar dahil medyo minimal lamang ang pinsalang idinulot sa lungsod, pero ginamit ng mas matandang general ang malabong utos ni Bearstar para sirain ang lungsod at gawing durog. Nang makita ni Elsa na nanganganib ang walang kalaban-labang sibilyan, nagdesisyon siyang kumilos, ngunit hinarang siya ng kanyang mga kasama hanggang sa dumating si Kierenzel at nailigtas ang batang malapit ng mapatay. Narinig pa lang ang pangalan niya, nanigas na ang buong hukbo sa harap niya, at nang ibunyag niya ang sarili bilang hero killer, tuluyang natulala ang mga sundalo kahit paulit-ulit silang inuutusan ng kanilang mga supervisor na umatake. Ngunit nang tuyain sila ni Kierenzel na ang tapang-tapang daw nilang lusubin ang isang lungsod na halos wala ng panlaban pero ngayon ay nanginginig sa harap ng isang tao, doon lang sila tuluyang kumilos, at iyon ang naging kapahamakan nila. Isa-isa silang pinabagsak ni Kierenzel at walang itinira, pati ang kanilang supervisor ay napatay, isang balitang ikinagulat ng mga general ni Bearstar. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mabalitaan nilang nagkaisa ang Vigilante Corps at mga armadong sibilyan upang labanan ang hukbo ng Lord, at sa tulong ni Althea ay mas dumami pa ang bilang ng mga nagtatanggol kaysa sa mga Mandar Ambong. Kahit pinakiusapan si Althea na lumikas na agad, tumanggi siya dahil nais niyang ipaglaban ang lungsod at tabyusan ang pagkukulang niya noon nang hindi niya masyadong inisip ang kinabukasan ng mga taong tinutulungan niyang makatakas. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ng loob ang hukbo ng Lord at nagsimulang umatras lalo na nang magdulot si Kierenzel ng matinding pinsala sa kanilang hanay, bagay na ikinagulat ni Elsa, bagaman napansin din niyang unti-unti nang napapagod si Kierenzel kaya nagpasya siyang tumulong sa pagpigil sa mga Mandar Ambong, hindi bilang kakampi kundi dahil kailangan. Bago pa siya makakilos, may dumating upang mag-alok ng tulong kay Kierenzel at sa pagdating ng bagong kakampi ay tuluyang nabasag ang pormasayo ng mga Mandar Ambong at nagkawatak-watak sila, at maya-maya ay sumabak na rin si Elsa at ang kanyang mga tauhan sa labanan. Nang makita ito ng nakatatandang general, iniwan niya ang mas batang kasama upang ayusin ang hukbo habang siya ay tumakas sakay ng kanyang dragon, samantalang sinubukan ng batang general na ibalik ang moral ng kanyang mga tauhan at pinagsusuntok pa ang ilan para mapilitang lumaban, ngunit nang makita niya ang papalapit na puwersa ng Vigilante Corps na pumilibot at sumaikop sa siege tower ay sumama na rin siya sa pagtakas. Biglang lumitaw ang isang napakalaking sinag ng liwanag na naging dambuhalang laser beam na winasak ang lahat ng madaanan nito, na ikinagulat ng Vigilante Corps dahil dumating na si Lord Bearstar sakay ng isang napakalaking lumulutang na magic artillery fortress. Hindi maintindihan ni Elsa kung bakit dinala ni Bearstar ang kanyang baluktot na kopya ng mahiwagang artillery ni Shimmerch kahit mga inosenteng sibilyan ang malalagay sa panganib.
Samantala, nakahinga ng maluwag si Kurzel dahil nagpakita na rin sa wakas si Bearstar at hindi na niya ito kailangang hanapin, at kapareho niya nang iniisip si Ot na pasukin ang lumulutang na kastilyo, ngunit bago iyon ay kailangan muna nilang harapin ang mga kalabang lumabas mula roon. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Wald nang makita ang pagdating ng reinforcement at handa na sana siyang pagtipunin muli ang natitirang mga squad para sa counterattack kung hindi lang biglang winasak ni Bearstar pati ang mga elepanteng nasa lungsod ng walang pakundangan, kahit nadadamay ang sarili niyang tropa. Alam ng crew sa Kastilyo na pati ang mga kakampi nila sa ibaba ay tinatamaan at nakiusap silang itigil ito, ngunit nanatiling walang pakialam si Bearstar dahil sa kanyang teritoryo ay gagawin niya ang nais niya. Nang mapansin siya na ang tinutugis, kumari pa ng takbo si Wald ngunit pagharap niya ay si Elsa ang nasa harapan niya, at ngayon ay iniinteroga siya nito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lumulutang na kastilyo ni Bearstar. Sa simula, sinubukan niyang tumakas pero pumalpak siya ng todo. Samantala, napagtanto ng isa sa mga leader ng Vigilante Corps kung gaano kalawak ang pinsalang idinulot ng mga huling pag-atake ni Bearstar sa lungsod. Muntik na siyang madaganan ng bumagsak na mga guho at mawala ng buhay, pero sa huling sandali ay dumating sina Terzel at Ot para iligtas siya at inutusan siyang pabagsakin ng mga dragon ng kalaban. Saglit siyang natulala habang pinoproseso na dalawang demi-human na bata ang nagligtas sa kanya, pero agad ding bumalik sa labanan ng dalawa. Pagsapit ng gabi, binago ng Vigilante Corps ang kanilang prioridad mula sa pag-atake sa hukbo ni Bearstar tungo sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga sibilyan. Hindi ito naging madali dahil may ilan pa ring naniniwala na si Lord Bearstar ang darating para iligtas sila, samantalang mula sa kanyang lumulutang na kastilyo ay pinapanood niya ang nagliliyab na lungsod ng may kasiyahan. Sa gitna ng kaguluhan, nakalapit si Kerenzel sa mga lumilipad na sundalo, hinugot ang kanyang itim na espada at isa-isang pinabagsak ang mga ito. Habang nakatayo siya sa tuktok ng isang gusali at napapalibutan ng mas marami pang dragon ng kalaban, nagsimulang tawagin ng mga tao ng lungsod si Kerenzel bilang isang bayani. Hindi rin nagpahuli ang militia at inatake ang mga dragon na naging malaking tulong sa kanya. Sa gitna ng labanan, naririnig niya ang mga taong pumupuri sa kanya bilang tagapagligtas, pero hindi iyon ang iniintindi niya ngayon dahil kailangan pa niyang pasukin ang kastilyo at tapusin si Bearstar bago pa ito makapagdulot ng mas marami pang casualty. Kaya tumalon siya sa likod ng dragon ni O at agad na nagtungo roon. Sinubukan ng general na pigilan siya ngunit nabigo. Mas lalo pa siyang nagalit nang makita ang flagship ni Elsa na lumulutang sa ibabaw ng lungsod habang nakagapos si Wald. Samantala, tuwang-tuwa si Bearstar nang makita ang barko dahil matagal na niyang balak itong agawin. Matagal na rin siyang may hinanakit kay Glenn matapos siyang hindi payagang magpatayo ng sarili niyang flagship at lalo pang nadagdagan ang galit niya nang ipagawa ng emperador ang barko sa mismong nasasakupan niya. Mula noon, lihim na niyang pinaplano ang pag-agaw dito. Sa paningin ni Bearstar, kapantay niya si Glenn, lalo na't isa siya sa mga pinakaaktibong utak sa pagtataksil sa kanilang apat na kasama at siya rin ang nag-udyok sa iba na karapat-dapat silang makakuha ng higit na atensyon at prestihiyo. Habang iniisip ng tusong ito kung paano isisisi sa mga mamamayan ng Free City ang lahat ng nangyayari, papalapit naman ng papalapit sina Kerenzel at Ot sa kastilyo. Hindi man naging madali ang paglusob, nagtagumpay din silang makarating sa kanilang destinasyon. Nagulat si Bearstar kaya agad niyang pinaputukan sila gamit ang napakalaking magic artillery, ngunit bahagyang nakaiwas ang dalawa pati ang flagship. Pagkatapos makaiwas, naunawaan ni Elsen kung paano kontrolin ang kanya ng barko. Bago simulan ang pag-atake sa kastilyo, sandaling pinag-isipan ni Elsa ang kanyang desisyon. Alam niyang makakahanap ng paraan ang kanyang mga tauhan upang makaligtas, ngunit bilang anak ng isang elektor, mas mabigat ang magiging kapalit para sa kanya. Sa kabila ng kanyang posisyon, pinatunayan ni Elsa ang kanyang tatag. Dahil wala nang atrasan para sa kanya, iniutos niya na simulan na ang paglusob. Samantala, patuloy na umiikot sa himpapawid ang general sa paligid ng flagship. Alam niyang hindi niya ito kayang dalhin mag-isa patungo sa lumulutang na kastilyo, pero pinili pa rin niyang ipagsawalang bahala si Wald na desperadong nagmamakaawang iligtas ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, bumalik sa kanya ang karma nang tamaan siya ng putok mula sa flagship bago pa nito matamaan ang kastilyo. Nalungkot si Bearstar nang makitang pinapaputukan siya ng barkong matagal niyang minimithi, kaya agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na gantihan ito, ngunit mahusay na naiwasan ni Elsa ang paparating na atake. Sa gitna ng sagupaan, nakalapit si Kerenzel at tumalon patungo sa bintana ni Bearstar, na madaling nabasag ng kanyang itim na espada. Habang desperadong tumatakbo si Bearstar para iligtas ang sarili, patungo naman sa Free City sina Face at Rosen, umaasang makikihati sa karangalan ng pagpabagsak kay Kerenzel at iniisip na hinahabol na siya ni na Elsa. Pagdating nila sa Free City, nabigla si Rosen sa lawak ng pagkawasak at sa tanawin ng lumulutang na kastilyo.
Ibinunyag ni Face na may narinig siyang mga chismis noon na may lihim na kastilyong ipinapatayo si Bearstar, ngunit ngayon lang niya napatunayang totoo ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kapalaran ni Bearstar, para sa kanya, kung mapapatay niya ang rebeldeng pumatay ng dalawang bayani, lalo lamang tataas ang kanyang prestihiyo. Samantala, batid na hinahabol siya ni Kerenzel at Elsa, nagmadaling tumungo si Bearstar sa huling natitirang escape pod upang tumakas mula sa kastilyo. Nang makitang magpapaputok na ang flagship, nagkagulo ang mga tauhan sa pagpasok sa pod at hindi na nila inintindi kung may iwan, kahit pa si Lord Bearstar mismo. Nang tuluyang makalayo ang pod at pinaputokan ng flagship ang kastilyo, naiwan si Bearstar na kaharap si Kerenzel. Sa sandaling iyon, naalala niya kung paano siya hinikayat ng kanyang ama na mag-enlist bilang bayani ng imperyo matapos niyang mapagtantong hindi siya magiging matagumpay na mangangalakal tulad ng kanyang mga kapatid. Naalala rin niya kung paanong paulit-ulit siyang inililigtas ni Ash Eret sa mga labanan. Unti-unti siyang nawalan ng katinoan at nagsimulang makipag-usap kay Ash Eret, bagay na ikinagulat ni Kerenzel. Nakiusap si Bearstar na patawarin at pauwiin siya upang makapagtrabaho kasama ang kanyang ama, ngunit matagal nang wala ng atrasan. Desidido na si Kerenzel at pinaslang si Bearstar, ang taong minsang naglibot sa kanya habang naliligaw siya at hindi mahanap ang daan pauwi. Pagkamatay niya, patuloy na bumagsak ang lumulutang na kastilyo. Napansin ni Icheg si Kerenzel na nakatayo sa tabi ng bangkay ni Bearstar. Paglapag niya, nakiusap si Rosen kay Kerenzel na itigil na ang kanyang pagpatay, ngunit tumanggi ito. Dahil dito, hayagang itinakwil siya ni Face at ipinahayag na ang pagpatay kay Kerenzel gamit ang sarili niyang kamay ay lalo pang magpapataas ng kanyang prestihiyo bago niya hinugot ang kanyang espada. Nang makita ang kanyang tindig, naghanda si Kerenzel at napansin ang pagkakahawig ng estilo ng pakikipaglaban nito kay Glee. Sa panig ni Face, humanga siya sa husay ni Kerenzel at hinamon niya itong hugutin ang kanyang itim na espada. Idineklara na ang unang gagawin niya matapos makamit ang kalayaan sa pagpatay kay Kerenzel ay ang pag-angkin sa itim na espada at sa sword crest. Nang makitang hindi basta susunod si Kerenzel, sinubukan ni Face na pilitin siyang ibunyag kung sino talaga siya. Samantala, tila nahinuha na ni Rosen ang tunay niyang pagkakakilanlan at napagtanto niyang ang laban na ito ay isang trahedya sa pagitan ng dalawang pinakatanyag na eskrimador sa kasaysayan ng imperyo. Kahit nakakapanabay si Kerenzel sa kanyang kalaban, hindi naging madali ang sitwasyon dahil unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan. Alam iyon ni Face kaya pinakawalan niya ang isang mapagpasyang atake na nagpaluhod kay Kerenzel. Lumabas na ginamit niya ang teknik na Blackwing na aminado siyang hindi pa niya lubusang namamaster. Sa kabila ng tindi ng tama, tumayo pa rin si Kerenzel at muling humarap sa laban, ibinaba ang kanyang espada ngunit hindi ito binitiwan. Habang maglulunsad na sana ng panibagong atake si Face, tinamaan ng liwanag ng buwan si Kerenzel. Nagbabala si Rosen sa maaaring mangyari, ngunit huli na ang lahat ng pasimulan na ni Face ang kanyang finishing blow. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Kerenzel ng isang malakas na kontra na bumasag sa espada at body shield ni Face, saka sinabi sa kanya na ang tanging hadlang sa pagmamaster ng Blackwing technique ay ang sarili nitong pag-aalinlangan. Matapos sabihin iyon, nagsimulang gumuho ang kastilyo. Mabuti na lang at dumating si Ot, kaya agad na tumungo si Kerenzel sa kanyang kinaroroonan, ngunit hindi bago nagpaalam kay Face. Para kay Face, ibang-iba ang pakiramdam ng sandaling iyon dahil malinaw sa kanya na ang ginamit ni Kerenzel ay ang tunay na Blackwing technique at napaluha siya sa katotohanan kahit nagawa na ang finishing strike laban sa kanya, hindi pa rin siya tinapos ni Kerenzel. Matapos ang laban, dahan-daang lumabas ang mga naging resulta nito. Sina Elsa at ang kanyang mga tauhan ay ikinulong ng Order of the Seven Spear. Dahil iginiit pa rin niyang ginawa niya ang sa tingin niya ay tama, binalaan siya ng kanyang tutor na huwag nang muling susuway sa imperyo. Ngayon lamang siya pinalampas dahil anak siya ng isang elektor, ngunit sa susunod, maaaring ang tatlo niyang kasama ang mawalan ng ulo. Bagamat labis ang kanyang pagkadismaya sa pagkakakulong, dumating ang tatlo niyang tauhan upang ipahayag ang buong suporta nila at tinulungan siyang makatakas. Tinangka silang pigilan ng kanyang tutor, ngunit sinuntok siya ni Elsa sa mukha. Sinubukan pa siyang takutin ng ibang sundalo na madadami ang kanyang ama sa mga desisyon niya, ngunit sinabi niyang wala silang pinagkaiba sa mga sundalo ni Bearstar na itinaas ang kanilang sandata laban sa mismong mga taong sinumpaan nilang protektahan, at tuluyan siyang naglakad palayo nang walang pumihil. Maaaring doon na tuluyang nasilyuhan ang kapalaran nila, ngunit nanindigan silang tama ang kanilang ginawa. Samantala, sa ilalim ng kastilyo ng Elector, mag-isang nakaupo si Wog sa kanyang selda nang dumating ang isa niyang tauhan na si Pulvek upang iligtas siya mula sa ilalim ng lupa, kahit kinailangan muna siyang hanguin mula sa hukay na siya rin ang naghukay. Pagkatapos maayos yon, nagsimula silang magplano ng susunod na hakbang.
Kahit patay na ang kanilang Panginoon, may isa pang maharlika na sabik tipunin ang natitirang hukbo ni Bearstar upang angkinin ang mga naiwan nitong yaman at kapangyarihan. Gayunpaman, hindi ganoon ka-optimistiko si Wald dahil alam niyang dehado na sila sa lahat ng panig at anumang pagtatangkang ibalik ang dating kaluwalhatian ni Bearstar ay may hangganan lamang ang mararating.